Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga mag-aaral at guro na nag-aaral ng asignaturang tumutugon sa walang hanggang pangangailangan kagustuhan ng tao habang limitado o pinagkukunang yaman. Ang asignaturang Economics. Tara, aralin na natin ang isang napakahalagang aralin ng economics, ang siyensya ng pagkonsumo. Bakit nga ba tayo bumibili? Ano nagwo-joke sa atin upang magpasya, magdesisyon na bumili? Ito ang aral natin sa ating aralin nito. Tunguin na natin. Ang pagkonsumo ay tinatawag nating mahalagang salik ng sinumang gumagawa ng produksyon. Ang pagbili at paggamit ng produkto o serbisyo ay tinatawag na pagkonsumo. Basta bumili ka, pagkonsumo yun. At gagamitin mo ang isang bagay na iyong binili. At tugon din ito ng mga tao dahil sa nangangailangan, kaya siya bumibili. Diba? Kagustuhan ng tao, kaya siya bumibili. Diba? Tugon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao, kaya naman upang matamo, no? Yung tinatawag nating pangangailangan, gusto, kailangan mong kumonsumo, bumili upang matugunan yung inner needs and wants na meron ka. At higit sa lahat, mayroong isang ekonomista nagsabi sa kanyang libro na The Inquiry into the Nature and Causes the Wealth of Nations, walang iba kundi si Adam Smith, na merong invisible hand. At ang invisible hand na to ay nag-uujok sa mga tao na makipag-interact sa tinatawag nating merkado o pamilihan. Kaya naman ang filosofiya niya rito, ang pangunahing layunin ng produksyon ay ang pagkonsumo ng tao. May mga nagne-negosyo kasi may nangangailangang produkto. Okay? Ano pa? Maraming salik na tinatawag natin. Bakit nga ba napapabili ang isang tao? O bakit tayo naapektuhan na mapabili isang bagay o gamit? Una na rito ay ang pagbabago ng presyo. Mayroong tinatawag na epekto talaga ang presyo, lalo na kapag inaral natin yung tinatawag nating demand. Sa pagbabago ng presyo, di ba, nahihikayat nga tayo kapag ito ay higit na mababa. Merong interaksyon ang presyo at ang pagkonsumo. Na the more na mababa ang presyo, the more na tumataas ang pagkonsumo. Kaya nga nabibiktima tayo ng 4-letter magic word. Ano yun? S-A-L-E. Sale. Diba? Sa oras na bumababa ang presyo, ang tao ay nahihikayat bumili. At sa oras naman na tumataas ang presyo, ang tao ay bumababa yung tinatawag nating pagkonsumo. Ang sumunod na bagay at salik na nakaapekto sa pagkonsumo ay ang tinatawag nating kita o ang tinatawag nating income effect. Sabi nga ng isang pamosong ekonomista na si John Maynard Keynes, sinasabi niya rito sa General Theory of Employment, Interest and Money, sinabi niya rito sa kanyang aklat na habang lumalaki ang kita, lumalaki rin yung kakayahan ng tao kumonsumo. Ito yung tinatawag na income effect. Income effect ang tawag kapag halimbawa, ang sinasahod mo lang dati ay 25,000. So, ang kakayahan mo lang bumili ay hanggang 25,000 lang din. At kapag umangat, dahil na-promote ka sa trabaho, kumari, naging 30,000 na ang sahod mo, ang ginagastos mo na ay umaabot ng sa 30,000 halos. Yun yung tinatawag na income effect. Na habang tumataas ang kita, tumataas din ang kakayahan ng taong kumonsumo. Kaya nga minsan, di ba, may mga tao tayo na sinasabing, mas hirap ka nang mag-ipon kapag mas tumataas lalong kita mo, pero hindi ka pa nag-iipon. Kasi nga, mas lumalaki ang kaya mong gumastos. Ang ikatlong salik ay ang tinatawag nating inaasahan o expectations. Halimbawa, alam natin na papasok ang isang bagyo. Pumapasok ang isang kalamidad sa isipan natin. Kaya naman, maiisip mo na bumili na nga ako kagad ng mga gamit na to o mga bagay na to. Baka may mangyaring ganito. So, yung mga inaasahan natin, naka-apekto yun sa tinatawag natin pagkonsumo. Okay? Kaya naman, yung isang bagay, yung kalamidad, kaguluhan, nagkakos minsan ng panic buy. Minsan, nagsasama-sama kayo sa grocery store. Diba? Halimbawa na natin ito yung pandemic. Diba? Dahil nga, virus ang kalaban, lahat halos bumili ng alcohol. Naging inaasahan na ito yung makatutulong sa atin upang maging ligtas sa mga bagay-bagay. O di kaya naman ay face mask.
Ba't ngayon wala ng face mask? Kasi wala ka namang inaasahang kalamidad na maaaring kailanganin yung bagay. Ang sumunod, pagbawas ng utang. Yung utang ay maaaring bagay rin bakit tayo na kumukonsumo. Sa oras maraming utang, dapat mo nang bayaran yun. Mababawasan yung kakayahan kumonsumo ng isang tao. Kapag wala na siyang utang o papawala ng kanyang utang, lumalakas ang loob niya bumili. Yun yung paliwanag dito. Yung budget na nilalaan kasi karaniwan ay sa pambayad sa utang. Dahil uunahin mo yan. Dahil pag nabaong ka sa utang, interest mo na ang binabayaran mo dyan habang nalulugmo ka na. So, dapat mong tugunan na primaryang presyo kung anong inutang mo. Ang isa pang salik na nakaapekto ay ang demonstration effect. Ang demonstration effect, ito'y impluwensya na maaari natin makita sa ibang salik ng media o medium na tinatawag. Halimbawa, radyo, telebisyon, pahayagan, internet, social media. Nakita mo ang isang famous vlogger, diba, na nilagay sa kanyang TikTok yung ganitong bagay. Dahil fan ka, diba, nabibiktima ka na bumili, na hihikayat ka niya bumili, naging biktima ka ng demonstration effect. Ginagaya natin kasi ang nakikita o naririnig at napapanood natin minsan. At tumataas ang pagkonsumo kapag ang bagay na yan ay uso. Halimbawa, nung kasagsagan ng Bean, kinuha silang endorser ng Jollibee. Tapos meron silang pa-face card ba yun ng Beanie? Isa yun sa pinakananghikayat sa mga tao na makabili. Lalo na pag ikaw ay member ng ano nga yung tawag sa Bloops, di ba? So yun yung isang bagay. At sa kabuuan, makita natin na trending ads at mga influencer ang may impact sa salik nito. Kaya naman, mahirap intindihin kung bakit nga ba na bumibili ang tao. Kasi maraming salik na kinoconsider tayo. Kaya naman, sana ay natuto tayo at nakuha natin ang esensya ng mismong aralin kung bakit nga ba kumukonsumo ang isang tao. Sa susunod nating aralin, alamin natin paano tayo magiging wise sa pagiging mamimili. Hanggang sa muli, mga mag-aaral na handang mag-aral upang tugunan ng walang hanggang pangailangang kagustuhan ng tao habang limitado ang pinagkukunan naman. Ang asignaturang Economics.